Tapos naman natin lahat ng topics ngayong araw. Okay, so ang pag-aaralan natin ay operational amplifiers. Okay, ngayon ang operational amplifier, this is an actual device, chip, or tawag dito na pwede nyo mabili. And of course, from the word itself, ang ginagawa nito is nag-amplify siya ng voltage signals. Most of the applications na pinagagamitan nito ay amplification ng voltage. Sobrang noise pollution. Okay. So ang amplifier na ito, okay, ganito yung itsura niya, yung sa letter C. Okay? So ganyan basically yung itsura niya. It's an 8-pin tawag dito. Package. Okay, and tawag dito. So sa isang package na 'yan ay isang ano lang 'yan, isang amplifier lang 'yan. Okay, bakit 8? Kasi kung titignan natin yung schematic symbol, okay, kung titignan natin yung letter B specifically, okay, 5 na kaagad yung terminals na gagamitin. So, meron ka meron kang dalawang inputs, meron kang dalawang power source, and then meron kang output. Okay, yung tawag dun sa positive na terminal ay non-inverting input. Okay, at yung tawag dun sa negative na terminal ay inverting na input. Okay. Okay. Then, ayun na, meron kang dalawang DC sources. Okay. And then, tawag dito, yung output na signal. Now, when you draw, tawag dito, yung op-amps na ito or operational amplifiers na ito sa isang schematic na circuit, okay, hindi nyo nilalagay yung DC na source. Okay. So implied na yan na meron kang DC na source na pinoprovide dun sa op-amp. Kung anong voltage yung kailangan niya para mapatakbo siya ay magde-depend sa application, pero typically makikita niyo yung voltage niya dun sa datasheet. Okay, so yan ang itsura ng isang operational amplifier. Now, how do these operational amplifiers work? Well, yung basic schematic ng isang operational amplifier is actually tawag dito, a transistor na circuit. Okay, so this is a basic transistor circuit na connected in parallel sa isa't isa. Okay, ito yung dalawang inputs niyo, dalawang sources. Ito yung dalawang sources niyo. Yan, tsaka ito. And then meron kang input. Ayan. Ito ba ilipat ito? Anyway. So meron kang dalawang inputs, input 1 tsaka input 2, tsaka meron ka rin dalawang outputs. Okay? Yung dalawang outputs na yan, makikita nyo later, ay actually ay pareho lang yung output na yan in terms of amplitude, pero in terms of phase, yung isa ay 180 degrees out of phase dun sa isa. So you can use either of the outputs. And in this configuration, iisa lang yung output. So actually wala kayong choice kung anong gagamitin niyo. Okay? Pero at least this is schematic, dalawa yung output na binibigay. Paano nag-work itong schematic na ito? Okay, so if you have an input signal, okay, typically yung ina-amplify niyo naman is an AC signal, di ba? So if you have an input signal, input niyo yan dun sa Q1 na transistor, okay, anong mangyayari dyan? So meron kang sinusoidal na input, okay, so ibig sabihin dito magkakaroon ka ng ang input mo nilalagay sa base terminal, so syempre magkakaroon ka ng collector current at saka ng emitter current, okay, dahil nag-amplify yung transistor. Okay, now ano nangyayari dun sa output 2? So meron ka ng output 1, di ba? Ang output 1 is just tawag dito the same. Wait, dali .
Hindi the same. 180 degrees out of phase dun sa output 1. Bakit siya 180 degrees? So, diniscuss na natin ito before. Pagpaakyat yung sinusoidal na signal ninyo, ibig sabihin yung collector current dito ay tataas. Okay, ibig sabihin yung VC, yung output, bababa. Okay, so kaya dito, bababa bababa yung collector current. Dito naman, pababa yung input based current, ibig sabihin bababa rin yung collector current ng value, and then tataas ngayon yung VC, yung collector voltage. Now, pagdating dito sa kabila, baliktad yung mangyayari. Dahil nandoon siya sa kabilang side, kung ano yung input signal dito, yun din yung output signal dito sa kabilang terminal. Okay, so ganyan siya nag-work. Now, makikita natin anong effect ng pangalawang input by taking a look at this schematic. So alam natin na pag ito ay ganyan, yung input 2 ay ganyan, ibig sabihin, this will give you an output 2 na ganito, and yung output 1 ay pareho dun sa input 2. So, if you have the same signal, okay, yung dalawang outputs ay 180 degrees out of phase din sa isa't isa. So, kung pareho kayo ng signal, ang mangyayari is magka-cancel yung dalawang output na yan. Bakit sila magka-cancel? Kasi you have a signal that is from here na magpuproduce ng ganitong wave. And then you have another signal that is ganito yung itsura at magpuproduce siya ng ganitong wave. Okay, similarly, pag may signal ka na ganito, ay puproduce yung wave ay ganito. So pag pinag-add mo yan, dalawa na yan, dun sa output 1, magzi-0. And dito rin, dito sa output 2, ganito yung magiging signal, and pag ginad mo dito sa yung dalawa na yan, magiging 0. Okay, so pag the same yung phase ng dalawang inputs, wala kayong makukuhang output na signal. Okay? Ngayon, kung yung isa sa kanila ay grounded lang, may makukuha kayong output signal. Yung output signal ay, tulad ng diniscuss natin dito, okay, ito, at saka ito. Okay? Yung dalawang outputs na yan ay 180 degrees out of phase sa isa't isa. Similarly, if you only put an input signal sa V2, sa input 2, at wala kang signal sa input 1, then you also get two signals, one signal each from each of the output, tapos 180 degrees out of phase sila. Kung pareho yung signal, you don't get any output, pero kung magkaiba yung signal, yung dalawang signals na yun ay mag-a-add up lang sa isa't isa. So mag-interfere sila constructively, so ma-amplify yung signal. Tulad na nakikita nyo rito sa. Okay, so yung op-amps na yan basically works like this type of circuit. Okay, now ang tawag dito sa circuit na ito is a differential amplifier. Okay. Bakit siya differential amplifier? Kasi kung meron kang dalawang inputs at meron kang dalawang outputs, then you take the difference between yung dalawang output. Okay, kung pareho sila ng input, yung difference nila ay 0. Diba? Kung magkaiba sila ng input, out of phase 180 degrees, yung difference nila ay kukunin nyo pa rin, pero mag-amplify. Okay, so kaya siya tinawag ng differential amplifier. Okay, now, paano ba nag-work ang operational, ang op-amp? Okay? Ideally, okay, ganito siya nag-work. So kung ito yung operational amplifier ninyo, okay, o nga pala nakalimutan ko sabihin, yung circuit diagram, circuit schematic na operational amplifier ay triangle na nakaturo sa right. Okay, tulad nung nakikita niyo dito. So lahat ng types ng amplifier is always indicated by or symbolized by a triangle that is pointing to the right. Now yung gain, okay, o yung amplifier na ito ay merong gain. Ideally, yung gain niya ay infinite. Okay? Yung resistance or impedance between the two input terminals ay infinite din, ideally. Okay? And yung output has zero impedance. Okay? Or zero resistance. Yun yung ideal na case. Siyempre, wala naman talagang infinite na
na gain kasi you can only tawag dito, produce an output that is equal to or less than yung source signal. So, halimbawa, nag 9 volts ka, 9 volts yung pag-power mo dito sa dun sa op-amp, 9 volts lang yung energy na binibigay mo, but paano siya magpo-produce ng voltage na more than 9 volts? Di ba? So, yun lang din yung kaya niyang ibigay. So, in the practical sense, merong limit yung voltage gain. Okay, and yung voltage gain na yon, okay, ay titignan natin mamaya kung anong values depende sa circuit na gagamitin. So finite yung voltage gain, pero mataas pa rin yung gain. In practical use, mataas din yung input impedance. It's not infinite. Okay, and yung output na impedance is tawag dito is low. It's not zero. Okay, so yun yung more realistic na case. Okay. Now, paano nag-amplify yung operational amplifier? Okay. So, ang ginagawa nyo para ma-amplify siya is you introduce what's called a feedback. Okay, so you have two inputs. Okay, yung isang input dito, okay, naglalagay kayo ng tawag dito ng signal. Yung pangalawang input ay lalagay nyo ng signal na galing dun sa output. Okay, so yun yung nakikita nyo dito. So meron kang, anong tawag dito? Meron kang line that is from the output terminal to the inverting input. Okay, now, yung feedback network na yan can be any type of circuit. At yun yung pag-aaralan natin ngayong araw. Yung iba't ibang types ng feedback network or iba't ibang types ng feedback circuit. So of course, diba, kung may input ka na ganyan yung itsura, okay, and meron kang tawag dito high voltage gain, di syempre yung output mo has the same phase pero amplified. Diba? Yun naman din yung ipapasok mo sa isang terminal. At dahil pareho silang in phase, okay, okay, ang magiging output mo ngayon ay tawag dito ay output voltage is zero. Okay, so yun yung ginagawa ng feedback dito. Tinatry niya na i-match yung dalawang voltages na yan, okay, yung input tsaka yung output. In fact, meron tawag dun sa method na yun, okay? So ito lang yung dalawang kailangan tandaan in order to solve problems related to operational amplifiers. Yung tawag dito ay golden rules. The first golden rule is that the input draws no current. So yung input signal na ito, dahil na high impedance siya, walang current na dumadaan through the inputs. Okay? Yung second na golden rule is that the output will do whatever it can to make the voltage difference between the inputs zero. So, yung feedback network, ang nilalagay natin na feedback network dito will be in such a way na yung dalawang inputs na yan, yung voltage difference between these two inputs ay zero. Okay, which makes sense kasi high impedance nga siya, di ba? So wala ka dapat na walang current na dumadaan, so ibig sabihin wala ka dapat na voltage difference between the two. Okay. So, klaro ba 'yan? Questions? Okay, kung walang tanong, then tignan natin itong first na circuit. Okay, na tawag dito. Simplest na circuit. Dito, ang feedback network is just a short. Okay. So, naglagay lang kayo ng wire that connects the output terminal to the inverting input. Okay? Straightforward. So, ang gagawin niyan, so kung susundin natin yung voltage rule, okay, yung golden rule about voltage, the output will do whatever it can to make the voltage difference between the two inputs zero. Okay, so anong gagawin ng circuit dito?
para maging zero yung voltage difference between these two terminals, ang dapat i-produce ng output is exactly this signal. Okay? Okay, ulit. So ito yung dalawang terminals nyo. Yung isang terminal ay mayroong ganitong signal. So ang gagawin ng output is maglalabas siya ng signal that is exactly the same as this one. Okay, kasi sinusunod niya yung second na golden rule. The output will do whatever it can to make the voltage difference between the two inputs zero. So dapat exactly the same tong dalawa na to. Para mangyari yan, yung output will produce the same signal as the input. Which means na dahil same yung signal, yung gain dito is 1. Okay, exactly the same kasi yung signal. Okay? So ganun lang yun kasi. Okay, huwag niyo na intindihin tong mga equations na nandito. Hindi ko na i-discuss. So this is just a simple na op-amp voltage follower. Now, anong purpose yan? Kung meron kang unity gain, anong purpose ng voltage follower na to? If you recall yung Darlington pair, okay, unity din naman yung voltage gain niya. And yung purpose ng Darlington pair ay para tawag dito, para maging buffer. Buffer between yung input na high ohmic or high impedance at saka output na low ohmic. And yun yung nakikita natin dito kasi sinabi natin na yung inputs ng op-amp ay high impedance at yung output niya ay low impedance. Okay, so itong circuit na ito is a buffer circuit. Okay, next na circuit. Okay, ngayon yung feedback network is a anong klaseng circuit yung feedback network dito? Voltage divider. Okay? Okay, so balikan natin yung golden rules ha. Ang golden rules ay the input draws no current and the output will do whatever it can to make the voltage difference between the two inputs zero. Okay, so kung titignan natin dito, okay, yung input signal na gusto natin i-amplify ay nandito nakalagay sa non-inverting na terminal. Okay? So, anong gagawin ng output ngayon? Ang gagawin ng output is maglalabas siya ng signal in such a way na pagdating dito, yung signal na nandito sa inverting na input is exactly the same as yung signal dito sa non-inverting na input. Okay? So, gusto niya magkaroon ng voltage which is exactly the same as that. So, paano niyo gagawin yon? So, kailangan niyo mag-produce ng signal na mas malaki para pag dinivide natin yung voltage, yun yung lalabas doon. Okay? So, how do we do that? So, yung output voltage, okay, paano ba nag-work to? Yung tawag dito, yung voltage divider. So, yung VF na nandito, yung VF which is just yung voltage dun sa inverting na input will just be equal to the output voltage times yung voltage divider na tawag dito na equation para sa resistance. Okay? And sinabi natin na according to second golden rule na itong voltage na ito is exactly the same as this voltage, diba? Kasi the output will produce a signal in such a way na yung dalawang terminals ay equal sa isa't isa. Okay, so ibig sabihin, this is also equal to your input voltage. Okay, kaya yung nakikita nyo dyan. Ngayon, ang voltage gain is defined as V out over V in. So from this, ito yung makukuha yung V out over V in. O pag nire-write nyo, ang voltage gain is equal to 1 plus yung feedback resistance divided by yung tawag dito, input na resistance. Okay, so yan yung magiging gain. So ngayon pwede nyo i-define kung ano yung gain ng circuit. If you want, halimbawa, a voltage gain of 10, okay, so ang kailangan nyo na RF, ang kailangan nyo na ratio ng RF over RI ay dapat 9. Okay? So pipili kayo ng resistors in such a way na ganito yung ratio.
Okay? So very simple lang 'yung ano, 'di ba? Very straightforward yung ano, yung tawag dito, yung voltage gain. So ito yung ang tawag dito sa circuit na ito is a non-inverting amplifier. It's non-inverting kasi yung yung phase ng input is the same as the phase of the output. Pareho silang zero. Hindi sila out of phase. In phase. Yung next na circuit is an inverting amplifier. Okay, tignan nyo mabuti kung anong difference. Dito, saan nilagay yung input na signal? Nasa non-inverting na input. Saan yung output? Nasa inverting na input. Yung feedback network, nasa inverting din na input. Okay. Ngayon, ito, yung amplifier na to, nasan yung input signal? Nando dun sa inverting na input kasama ng feedback network. Okay? At yung non-inverting na input ay grounded. Okay, tignan nyo mabuti yung difference ha. Okay, now how does this work? Sabi sa second golden rule, dapat kung anong voltage dito sa terminal na ito will be exactly the same as the voltage dito. Eh kung ground yung non-inverting na input, at this point, ground din yan or reference din yan. So reference din siya. Okay? 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 So, dahil meron kang input dito, so di ba ang ginagawa ng output signal is magpo-provide siya ng current or ng voltage, okay, in such a way na isi-zero niya tong terminal na ito. So yan, ganyan. Kung ito ay zero, ibig sabihin Vin divided by Ri, okay, Vin divided by Ri is the same as V out over Rf. Kasi zero ito eh. Parallel sila, di ba? So yun yung makikita nyo nakalagay dito. Vin over Ri is the same as, tawag dito, V out over Rf. Saan nanggaling yung negative? Saan nanggaling yung negative sign? Well, actually, kung titignan nyo rito, yung direction ng current ay paganito para sa output at yung direction ng current ay dapat paganito para sa input. Diba? So opposite sila in direction. So kaya kayo maglalagay ng negative sign doon. Okay, now, ang gain is defined as the output voltage divided by the input voltage. And from this equation, you have negative Rf over Ri. So, not only does this circuit amplify yung voltage, but it also inverts yung or shifts yung phase to by 180 degrees. Okay, so kaya siya tinawag na inverting na amplifier. Okay? Okay. Okay, tapos na yung isang slide. So dun sa mga nahuli, sinabi ko na matatapos na natin lahat ng lessons ngayong araw. And sinabi ko rin before, di ba, na sa etong topic na to, ang pinakamadaling topic sa lahat ng topic sa 173. Okay? Kaya pag kayo bumagsak dito, deserve. Okay. Historically, walang bumabagsak sa exam na to. Kasi yung mga hindi umabot nag-drop. Okay? Huwag kayong mauna or huwag kayo yung don't make history. Okay? So, tingnan natin, tumingin tayo ngayon ng iba pang
network, feedback network. Iba pang feedback na circuit. Okay, dito, wala tayong feedback na circuit. Kung titignan nyo mabuti, walang wire that connects the output to the input, to any of the input terminals. Saan nakalagay yung input signal? Sa non-inverting na input. Tama? At yung inverting na input ay connected to ground. So ideally, ano yung gain dito? In the ideal case, ano yung gain dito? Discuss natin yung kanina doon sa isang slide. Infinite, di ba? Pero sa practical sense, ang gain is mataas lang. Okay? Very high lang yung gain. Okay? May finite value pero mataas yung gain. At dahil wala siyang feedback network, walang feedback circuit, walang way para ibato yung output signal para maging equal yung dalawang inputs na yan. Right? So anong magiging output dun sa, ano tingin nyo magiging output dito? Remember, this is high ohmic, high voltage gain. Kung wala kang feedback network, maglalabas lang siya ng voltage na mataas. So ano yung magiging output voltage dito? Yung maximum. Diba? Yung maximum na voltage para maging maximum yung gain. Okay? So kailan siya lilitaw? Okay? Every time kung ano man yung signal na nasa taas ng zero na line, okay, i-amplify niya kagad yan to the maximum. Okay? So kahit na maliit lang yan, basta nasa ibabaw, kahit na maliit lang yung signal, basta nasa ibabaw siya ng zero voltage na line, amplified kagad yan, maximum. Kaya makikita nyo rito, lahat ng signal above zero is maximum. Okay, now pag cross niya dito sa zero line, nandito na siya sa negative. Okay? So, i-amplify niya rin yan, pero negative na yung signal ninyo. Okay, so ang gagawin niya ay ganyan na. Okay? So, every time it crosses yung zero line, nag-shift lang siya from maximum voltage to minimum voltage, maximum voltage, minimum voltage, depende kung ano yung polarity ng input na signal. Okay, now, itong circuit na ito is called a comparator. Kasi ang ginagawa niya is kino-compare niya yung input terminal at saka yung output terminal. Okay, anong nangyayari between the input and the output terminals? So let's consider, for example, this circuit. Kanina, yung inverting na input ay connected to ground. Ngayon, yung inverting input ay connected to some reference voltage. So ibig sabihin, magsiswitch siya ng polarity every time it reaches itong reference voltage. So dito sa case na ito, yan yung reference na voltage at tignan nyo kung saan siya nagsiswitch. So every time na mag-cross siya dito, positive na yung voltage, ibig sabihin positive yung output. Maximum yung output at positive. Pag nag-cross siya dito, dyan, between these 2 points, negative yung, well, hindi siya negative, tawag dito, hindi siya negative voltage, kundi below the reference. Right? At dahil below the reference siya, okay, it considers any signal below the reference as negative, so i-amplify niya yung negative signal niya. Okay, and then pag-cross niya rito, above the reference siya, so magiging positive ulit siya. So you can control yung tawag dito, yung reference voltage, plus you can also control yung width ng pulses. Okay? Kasi kung titignan nyo, parang pulse na yan eh. So this is one pulse, diba? This is another pulse, this is another pulse, pero dito equal yung length ng pulses. Dito naman, if you add a reference signal, then you can have a pulse that is very short, and then may pause ka, and then another pulse that is also short, and then may pause ka ulit. Diba? So nakokontrol mo ngayon
yung tawag dito, width ng pulse. Okay, na pumapasok dun sa device. Okay, using these comparators. Okay? Okay. Pwede kayong mag-math gamit ang amplifier. And of course, pwede kayong mag-math kasi nga, ito yung essence ng transistors. Diba? We use transistors to compute. Diba yan? Yung mga computers natin, millions of transistors ang meron dyan. So it only makes sense na pwede kayong mag-mathematics pagdating sa amplifiers. So paano nag-work dyan yung amplifier? Paano nag-work dyan yung mathematics? Anong klaseng circuit ito? Huwag niyo sabihin summing amplifier, of course. Summing amplifier. Pero similar to sa isang circuit na pinag-aralan lang natin a while ago. Yes, this is an inverting amplifier. Okay? Pero, nadagdagan ka lang ng second na terminal, yung R2. Tama, kung wala yung R2 na yan, di ba? Dito ko tinatakpan, di ba? Pero hindi naman nakikita yung takip doon. Kung wala yung R2 na yan, makikita nyo lang yung R1 at saka yung RF, which is exactly yung inverting na amplifier na nasusunod. Pero ngayon, nagdagdag tayo ng R2. So ano mangyayari dyan? Dito sa junction, yung current na ito ay mas-split dito sa R1 at saka sa R2. At alam natin na yung total current is just the sum of I1 and I2. Ngayon, ano yung IT? Ano yung total current? Dahil ito ay 0, ang total current is V out over RF. Yun yung makikita nyo dito. And negative siya. Negative yung signal niya, tulad yung in-explain natin kanina. Dito naman, ang out, dahil 0 ito, 0 yan, sa input voltage 1, ang current dun ang current I1 ay equal lang sa input voltage 1 divided by R1. Yun yung makikita nyo dito. At yung current I2 ay V input voltage 2 divided by R2. At yun yung nakikita nyo dyan. Okay? Mula dito sa current rule, nakuha natin itong relationship between the input and output voltages. If RF is equal to R1 and R2, then magka-cancel lang lahat ng resistances. Diba? So we have V out is equal to V input 1 plus V input 2. So kaya siya tinawag na summing amplifier. Kasi sinasum nyo yung inputs 1 and 2 at yung magiging output na signal ay yung sum nga ng input 1 at saka ng 2. Okay? Diba? Diba madali lang? Tingin nyo, okay na kayo dito? Di wag. Siyempre, pwede kayong mag-sum ng n inputs. Diba? Dadagdagan nyo lang ng tawag dito ng additional na terminals. Right? Okay. So you can sum multiple inputs by adding R3, R4, R5, and so on, and Rn. Okay, and in principle, it's the same. Kasi each of the terminals will give you a current that's equal to the input divided by kung ano man yung resistance. Diba? And then i-add mo lang lahat ng mga currents na yan kasi yung sum ng currents na yan is the same as the total current na galing dun sa output. And that will give you this expression if all the resistances are the same. Ayos? Okay? Now, aside from summing, pwede rin kayo mag-average. And yung averaging amplifier is exactly the same as the summing amplifier except for one with an added condition. Ano yung added condition na yun? Now, ang added condition na yun is yung RF is not the same as R1, R2, at saka hanggang Rn. Pero yung R1, R2, Rn, pare-pareho sila. Yung RF hindi pareho dito. Pero yung RF over R is equal to 1 over N.
Pag ginawa niyo yan, mathematically, ganyan yung magiging itsura. So if you do RF over R equal to 1 over N, ang ginagawa nyo ngayon is ina-average nyo yung lahat ng voltages. No? Galing, no? Iba sa inyo, hirap mag-integrate, pero yung op-amp kaya niya. Pwede mag-integrate ang operational amplifier. Okay? Ito ang integrator circuit. Okay. Tignan niyo mabuti kung anong integrator circuit. It's an RC circuit. Okay. Pero yung capacitor ay nandun sa feedback na line. Okay? Siya yung feedback na network. At yung resistor ay nasa input na terminal. Okay? Okay? Bago natin tignan kung paano yan nag-work, tignan muna natin kung ano yung kabaliktaran ng integrator, differentiator muna. Para lang makita nyo yung difference. Ano ngayon nasa feedback line pag differentiator? Yung resistance. At yung nasa input ay yung capacitance. Kaya ng circuit na mag-calculus. Okay, so tignan nga natin kung kaya niya nga mag-calculus. So, alam natin, essentially, anong klaseng circuit yan? Hindi siya technically RC circuit. Inverting amplifier siya. Except yung feedback ay pinilitan nyo ng capacitor. Di ba? Kasi tignan nyo yung non-inverting input, grounded. Okay, so dahil dyan, ito ay grounded din. Okay, according to the second golden rule. At dahil grounded yan, this divided by this, okay, is the same as this divided by this. Okay? So yung V in over R, yan yung current na dumadaan dyan sa input. Ano yung current na dumadaan dito? Well, alam natin na yung current is just change in charge over per unit time. Okay, so yan yung current na dumadaan dun sa output. Okay, pero alam din natin na yung delta Q is just the same. Diba Q is equal to CV, so yung delta Q is just C times delta V kung hindi nagbabago yung capacitance. So kaya naging ganito yan. Right? So yun yung current na dumadaan dito. Equal yan sa current na dumadaan dito, which is just V in over VR. Pero syempre, dadagdag natin yung negative sign kasi nga magkaibang direction yung current na ito at saka itong current na ito. Okay? So now we have this equal to this. Or, ganito yung itsura. Okay, delta V out over delta T is equal to V in over RC. Excuse. So paano siya paano siya nag-integrate? If we have a square input, anong gagawin ng ano diyan, ng square na input? O anong gagawin ng amplifier sa square na input na? Hindi niya gagawin kagad i-ramp up yan kasi it takes time para mag-charge yung capacitance. So yung output na signal mo, okay, ay magbibigay ng voltage, yung output na terminal ay magbibigay ng voltage ng dahan-dahan. Okay, depende sa capacitance. Pero remember, ano sila, di ba, magkabaliktad sila ng direction ng current, so baliktad din yung slope. Okay, so pag angat nito, dahan-dahan niya lang itataas yung voltage. Okay, kaya dito, mangyayari sa kanya ay sloping lang na signal. Okay? So you have a square wave at yung naging result is a
triangle, saan kayo nakakita ng ganyan? Pag nag-integrate kayo, ganito yung nangyayari. Right? Right? Okay? Di ba? Ito, y is equal to mx plus b. This is an equation for a straight line, di ba? Pag kinuha nyo yung dy dx, then you have m, which is a constant, which is this constant. Diba? So pag integrate nyo yan, you get a line. Okay, so kaya siya naging integrator na CP. Okay? Okay, so yung values ng output tsaka ng input is defined by kung ano man yung RC, values ng R and C. Okay, next. Paano naman yung differentiator? Pag meron kayong triangular wave, pag din-differentiate nyo yan, anong ibigay niyo sa inyo? Constant. Okay, pag sloping, pag positive na slope, ang ibibigay niyo sa inyo ay positive na constant, pero nga dahil anong tawag dito, dahil ito ay inverting amplifier, yung positive na constant ay magiging negative. Okay, so kaya ganyan yung lumabas. Okay, so yung negative slope naman, ang ibibigay niya sa inyo ay positive na constant. So makikita nyo na nagdi-differentiate yung circuit. Okay, so mathematically, paano yan nag-work? Okay, so again, yung input divided by yung current input divided by yung capacitance dito is just the same as the output divided by yung resistance dito. Okay, so yung output divided by the resistance is equal to yung current. Okay, ang current is charge per unit time at yung charge per unit time ay C times V divided by T. Okay, so ang nangyayari dito is dahan-dahan tong umaangat, pero ito nagbabato na siya ng voltage. Okay, kahit na konti lang yung iangat. Okay, so kaya siya naging differentiator. Ayos. Okay, any questions? Okay. Hindi ko na kayo pahihirapan at hindi ko na i-discuss ng mga oscillator circuits. Pag kayo talaga bumagsak pa sa exam na to. Yan na yun. Yan na yun lahat. Tapos na, Sem. Well, sa Wednesday, mag-exercises na to. Actually, may exercises naman dito. Ay, sa Friday ngayon, di ba? Next Wednesday. Unless na gusto nyo ngayon na mag-exercises. Para sa Wednesday next week. Wala nang klase. Di ba? Hindi, habang fresh pa. Huwag tayo magklase sa Wednesday. Ano? Di ba? Aus? Buti pa kayo. Hindi na, tapusin na natin. Para mag-check na lang ako sa next week. Di ba? Mag-solve na lang kayo ng problems and then pa-consult na lang kayo sa Wednesday next week. Okay? So yun na lang doon. Okay lang?
Okay lang. Marami naman problem sa amin. Yan lang. Pero ngayon, tapusin na natin yung, yung 40 minutes na natitira. Okay, ito yung problem. A signal voltage of 10 millivolts RMS is applied to each amplifier in the figure. What are the output voltages and what is their phase relationship with the inputs? Tingnan nga natin kung meron kayong na-pick up. Okay, so sa letter A, anong circuit yan? Ha? Emitter follower. Oh, nasa labas pa ata kayo nun eh. Anong gain? Anong voltage gain ng emitter follower? 1. Unit gain. So, kung input is 10 millivolts, anong output? Oh. Times 1 nga lang eh. Unity gain nga eh, di ba? 10 millivolts yung input, ang output ay 10 millivolts. Anong phase relationship? Out of phase or in phase? In phase. In phase, di ba? Okay. Okay, ito anong circuit ito? Inverting amplifier. Ano ang expression for the voltage gain? Hindi pa kayo nag-notes? Hindi kayo nag-notes? Sige. Ano? Hindi RF over RI? Hindi. Inverting amplifier to. Negative. RF over RI. Okay. So anong gain? Base sa values na given. Negative 1. Okay. So anong phase relationship? 180 degrees. Ayos. Sabi sa inyo, pag kayo bumagsak sa exam na to, balik kayo sa grade 1. Mas lang, di ba? Mas. Anong klaseng circuit ito? Non-inverting. Siguraduhin yung non-inverting nga kasi ang characteristics ay may voltage divider ka, nakakonect yung output sa inverting na input. Compare nyo dito, nakakonect yung ground sa ang tawag dito, sa non-inverting na input at yung input na voltage ay nakakonect sa inverting na input. Okay? Tignan yung mabuti yung yung circuit kung na-meet niya yung criteria ng non-inverting or inverting. So, ang tawag dito? Non-inverting na circuit. At anong voltage gain? 1 plus RF over RI. So, anong value ng gain? 1,000 divided by 47. Kaya nyo na yan, i-approximate nyo na lang sa 50. 1,000 divided by 50. Around 20, di ba? 20. Patay na. 20. Pero huwag nyo kalimutan yung 1. So, ang voltage gain is 21 point something. Okay? Okay? Anong klaseng circuit ito? Sure? Yung input na nakakonect sa inverting input at yung ground ay connected sa non-inverting. Anong gain? Negative? Negative? Bakit 11? Negative RF over RI, di ba? Negative 10. Negative 10. At ang phase ay 180. Panis. Ha? Well, hindi naman ganyan ng exam. Of course, it's not always that easy.
Anong klaseng circuit yan? Ha? Inverting na amplifier. Okay. Now, kaya ko ang tawag dito, tinanong mo kung ganyan lang yung exam, kasi marami pang ibang klaseng tanong na pwedeng itanong, di ba? For example, ano yung input current? Hindi. Hindi, 2.2 ano? Input na current. Kahit na sabihin nyo lang yung ano, yung values, bawa 10 volts divided by 8 kilo ohms, ganun. 1 volt over 2.2 kilo ohms. Yun na yung input. Kasi ground to eh. You know, ground yan. Ground yan. Ba? Okay. Ano yung pangalawang tinatanong? Ano yung feedback current? Ha? 1 volt over? Ba't ko sinabing 1 volt? Ano bang, ano bang output voltage? Ano output voltage? Anong klaseng circuit to? Inverting. At anong gain pag inverting? Negative RF over RI. So anong output? Negative 22 divided by 2.2? Negative 10. Okay. So ano ngayon ang tawag dito, ano ngayon ang feedback current? Negative 10 over 22. Ba? Which is exactly the same as 1 over 2.2. Yun nga yung point eh. Kasi kung yung feedback mo, yun din yung input mo. Para maging zero yung ano, yung ground. Right? Right? Okay lang yan kasi kinakapan nyo pa yung ano, yung nangyayari talaga. Okay. Draw, yan na. Hindi siya ganun kadali, di ba? Kasi magdodrawing kayo eh. Pakamot na lang si Ruel. Draw the output voltage waveform for each circuit in figure 60 with respect to the input. So of course, ang drawing natin dito ngayon ay hindi ganun ka-accurate. Okay. So, itong circuit na to sa letter A, anong magiging output? May una-una, may feedback ba? Wala. Wala, di ba? And in this case, anong tawag dito sa circuit na ito? Hindi. Ano? Comparator. Exactly. Diba? Ay, ando pala sa kabilang ano yun. Sa kabilang slide. Diba? Comparator siya. So, dahil comparator to, ano magiging ano nito? Ano magiging output? Maximum is 8 volts. Plus or minus 8 volts. So, square. So, dito, paano kayo drawing? Pataas, di ba? 8 volts siya dyan. Tapos bababa. Dito. Okay? And then dito naman, pababa. 8 volts siya dyan. And then, pass. So, yan yung output. Sa exam, bibigyan ko kayo ng graphing paper. Okay? Ito, yung klaseng circuit yan. Comparator. Pero, yung reference ay hindi na zero. Kasi dito kanina yung reference ay zero, ground. Diba? Dito naman, ang reference ay 1 volt. Positive yung reference or negative? So, ibig sabihin, ang gagawin nyo, magdodrawing kayo ng line dyan sa positive 1. And anything above that line will give you maximum, will give you the positive maximum, because anything below that will give you the negative maximum. Okay, so ito ay, anong maximum ito? 10 volts. So 10 volts, ganyan. And then ito rin ay 10 volts, kapag ganyan. Okay, and so on and so forth.
Ayos? Yes. Hindi, hindi. Kasi maximum siya eh. Maximum siya. So, isi-swing niya talaga yun dun sa 10 volts. 10 yan. Negative 10 volts yan. Ito positive 10 volts. Ha? Ano yan? Hindi pwede kasi unang-una hindi ka pwedeng magkaroon ng voltage which is greater than ng gain which is greater than yung source voltage. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Conservation of energy yan eh. So kung may 10 volts ka na pinoprovide na energy, paano ka magkakaroon ng 11 volts? Saan galing yung 1 volt? 'Di ba? Hindi din, hindi din. Kasi yun yung point nitong ano na to eh, 'di ba? Nung open loop kasi to, tawag dito ay open loop. Open loop siya kasi walang feedback. At dahil wala siyang feedback, yung output niya will always give you the maximum voltage, 'di ba? And 'di ba ideally, ang output ng ang voltage gain ng circuit na ito is infinite. Pero yung gain nito in the practical sense, okay, ay finite pero mataas na mataas yung value. Ang tawag dun sa gain na yun is open loop gain at makikita niyo sa data sheet. Typically, nasa hundreds of thousands yun. Okay? So, kung kahit na 2 volts pa yung input niyo dyan, kung ang gain ay hundreds of thousand, edi in-expect yung gain is 2 times 100,000. Pero again, kung 10 volts lang yung supply ninyo, hindi siya lalagpas ng 10 volts dahil sa conservation of energy. Okay? Similarly, kung sa negative side, negative 10 volts lang din yung maximum. Kahit na yung reference nyo ay positive 1, negative 1, kahit ano pa yung reference nyo, parating niya isi-swing yan dun sa maximum values. Yes? Oo naman. Ay, hindi. Oo naman. Pero hindi ka pa rin magkakaroon ng gain na tawag dito. Ha? Oh, yan. Naintindihan ko yung point mo. Pero remember, meron siyang, di ba sabi ko, di ko alam kung nandito ka naman. Wala pa. So meron siyang, yung original na circuit nito includes a source signal na nagpa-power dun sa amplifier. Okay. Sige, ipakita ko na lang ulit. Okay, so, ito yung schematic. Ito yung, ganyan yung itsura ng op-amp. Yan yung itsura ng op-amp. Okay, yung letter C. Yung real na itsura niya. Yan ang itsura niya sa tunay na buhay. Ito yung schematic niya with the voltage sources. Yan yung nagpa-power sa op-amp. Okay, hindi yan tatakbo kung walang power. Di ba? Yun yung VCC dun sa transistor circuit niyo. Pero para lang hindi kayo nagdo-drawing ng lines every time, sa schematic, hindi yung lalagyan ng voltage source, ng VCC. Okay? Pero it's always there. And kung yung VCC nyo ay 10 volts, kahit ng reference mo ay 11, hindi ka magkakaroon ng output na greater than 10 volts dahil sa conservation of energy. Dahil nandito yan eh. Yan kasi yung parang basic na amplifier circuit. Kasi kayo kanina eh. Kaya naka-record naman ito. So pwede nyo panoorin ulit. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw. Interesting na hindi lang ikaw? Okay, meron pang questions? Okay, next. Yan na. Anong klaseng circuit to? Inverting and summing. Okay, check nyo muna kung pare-pareho yung resistances. Pare-pareho? So, ibig sabihin, straightforward yung pag-sum, no? Ano yung output voltage? 2.5. Kung hindi sila pare-pareho, di ba meron namang equation na sinusunod. Okay, so yun yung gagamitin. Okay, dito. Anong klaseng circuit ito? Inverting. More specifically, averaging. Kasi pare-pareho yung input na resistances, iba yung feedback na
resistance. So anong output dito? One volt plus 0.5 to 1.5 minus 1.4. So minus 0.1, so 1.4. No? Divided by 3. Yun yung output na signal. Okay, anong 1.4 divided by 3? Huh? 1.4 divided by 3. 0.467. Tama? Okay. Naintindihan nyo na kung bakit ko sinasabi na ano ha? Pag kayo bumagsak dito, ilang beses ko na sinasabi yun. Even before, sinasabi ko na rin yun, di ba? Okay. Ano na? Ito, kahit di nyo nga masagutan to eh. Kung masagutan nyo yung iba, di ba? Pasado pa rin kayo. Okay, anyway, maganda kung masagutan nyo yan. Anong tawag sa circuit na to? Pag yung feedback, pag yung capacitor ay nasa feedback, integrator. Okay. So, anong input dito? Actually, pag mga ganitong problem, ang ipapagawa sa inyo ay ipapadraw yung output. Okay? Kasi doon yung makikita yung ano. So, basically, ang magiging output lang yan ay magdodrawing lang kayo ng line. Okay? Hindi dyan, hindi yan line na yan. Yung magdodrawing kayo ng line that connects yung ito papunta doon. And yung timeline dito is ano tingin yung RC? Exactly. 56, yung time constant. 56 kilo ohms times 0.022 microfarad. At yan ay equal sa 1.2 milliseconds. So 1.2 milliseconds. So, pag ginawa niyo yan, pag binigay yan sa exam, ang gagawa niyo ng scale along the horizontal is a time scale. Okay? At yung y-axis is a voltage scale. Okay? So, ang magiging sagot nyo dito is, so ito ay 1.2, no? 1.2 milliseconds. So, ang delta V out over delta T ay equals to negative V in over RC or negative 5 volts divided by 1.2 milliseconds or negative 4,000 volts per second. Okay. Makikita nyo na nagmamatch naman yan kasi ang 4,000 volts per second, pag minultiply nyo by 1.2 milliseconds, will give you 5 volts, which is exactly yung input na signal. Okay? Okay. Anong tawag sa circuit na ito? Differentiator. At in-expect natin ang itsura ng ang tawag dito ng output nito is tama, constant. A square wave. Right? During the positive, just the first half. Okay, pakyat. Anong itsura nung pero may negative sign kayo, di ba? Ayan, no, may negative sign. Yes. Yes, pababa. Hindi naman inverter, pero pababa siya. Yung signal niyo. Okay? Hanggang dyan. Okay. Positive na slope, negative yung. Okay. Kukompute natin mamaya kung ano yung output. Okay. Ito naman. Dito, pag ganyan. Negative yung slope, so positive yung output. Pareho yung V out dito. Pareho yung V out na yan. Yung value, yung magnitude. May expression tayo for V out. Nilagay natin kanina. Equals to negative VC over T times RF feedback resistance times C. Okay?
Yung VC is yung input voltage niyo, no? So this is just negative 5 volts, di ba? Yung input voltage divided by yung time constant. Anong time constant dito? 10. Ay, sorry, hindi time constant. Yung time kung saan paakyat yung slope. Gaano katagal yung, nung paakyat yung slope? 5 microseconds. Kalahati ng 10, di ba? So 5 microseconds times 10 kilo ohms times 0.001 microfarad. Okay, so ang output voltage dito ay negative 10 volts. Okay, ito yung during the positive cycle. Pero during the negative cycle, papalitan nyo lang yan yung 5 volts na yan ng actually 5 volts pa rin naman yan, di ba? 0 to 5. So papalitan nyo lang ito ng sign. Ganun lang yan kasi. Okay, so itong iba ay oscillator circuit. So, that's it. Ha? Na? Yes, of course. Of course.